Magandang gabi. Welcome sa Pampatulog Stories. Bago tayo magsimula, shoutout sa ating mga listener kabilang sina Imelda Silvano from GMA Cavite, Trisha Ann Ilantos from Cagayan Valley, Nelson Asuncion from Bataan, at sa iba pang sumusubaybay sa ating mga kwento. Maraming salamat sa inyong suporta. Marahang humihip ang hangin at sa ilalim ng tahimik na gabi, unti-unting bumabagal ang mundo. Ang mga ilaw, dahan-dahang kumukupas, at ang ingay, unti-unting nawawala. Sa sandaling ito, wala kang kailangang gawin, wala kang kailangang isipin. Hayaan mong pumikit ang iyong mga mata at sumabay sa marahang daloy ng kwento. Isang kwento ng isang maliit na tindahan sa isang simpleng baryo. Isang kwento ng isang pusong laging nakatingin sa iba at unti-unting natutong tumingin sa sarili. Habang pinapakinggan mo ang bawat salita, hayaan mong bumagal ang iyong paghinga, pumasok ang katahimikan, at marahang yakapin ang iyong isip. At sa gabing ito, samahan mo ako sa isang kwento na hindi nagmamadali, na hindi maingay, kundi marahan at payapa. Marahang sumilip ang liwanag ng umaga sa pagitan ng mga dahon ng mangga, at sa tahimik na gilid ng baryo, unti-unting nagising ang isang maliit na tindahan. Isang tindahang puno ng iba't ibang bagay. Mga candy na nakaayos sa bote, mga sachet na nakasabit sa alambre, at mga lata ng sardinas na tahimik na nakasalansan. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may isang pusong hindi mapakali. Si Manang mainggitin. Maaga pa lamang, nakapwesto na siya sa kanyang upuan. Hawak ang pamaypay at nakatingin, hindi sa kanyang paninda, kundi sa kabilang tindahan. May dumaan na bata, may hawak na barya, at imbis na huminto sa kanya, lumampas ito. Dahan-dahang napapikit si Manang, at sa kanyang isip, may kung anong kumirot. Doon na naman siya bumili, bulong niya sa sarili. Marahang humihip ang hangin, ngunit hindi nito natatangay ang bigat sa kanyang dibdib. Sa bawat dumadaan, sa bawat bumibili, may bilang sa kanyang isip. Ilan ang sa kanya at ilan ang sa iba. Hindi niya napapansin. May sarili rin naman siyang mga suki. May mga bumabalik, may mga bumibili. Ngunit ang kanyang mata, hindi marunong tumingin sa kung anong meron, kundi sa kung anong wala. Isang matandang lalaki ang lumapit. Manang, pabiling ang asukal, sabi nito ng marahan. Ngumiti si Manang, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. Habang inaabot niya ang asukal, saglit siyang napatingin muli sa kabila. May bumibili doon, may tumatawa, may tila masaya, at muli, may kumurot sa kanyang dibdib. Parang may kulang, parang may mali. Kahit hindi niya maipaliwanag kung ano. Pagkaalis ng matanda, tahimik na muli ang tindahan. Ngunit ang isip ni Manang, hindi kailanman natahimik. Sa bawat galaw ng kapitbahay, sa bawat benta ng iba, may kwento siyang binubuo. Mas maganda siguro paninda nila. Mas mura siguro. O baka mas gusto lang sila ng tao. Unti-unting lumalaki ang mga ideyang iyon.
hanggang sa magmukhang totoo. At habang lumalaki ang kanyang pagdududa, lalong lumiit ang kanyang saya. Sa gilid ng kanyang tindahan, may lumang upuan na tila saksi sa lahat. Sa bawat buntong hininga, sa bawat tahimik na reklamo, tanghali na. Sumikat ang araw ng mas maliwanag. Ngunit sa loob ng tindahan ni Manang, may bahid pa rin ng dilim. May isang batang babae ang dumating. "Manang, pabili po ng candy," sabi nito. Ngumiti si Manang. Mas totoo na ngayon, ngunit sandali lamang. Habang inaabot niya ang candy, napatingin muli siya sa kabila at muli nawala ang kanyang ngiti. Hindi niya namalayang ang batang kaharap niya ay masaya na sa simpleng candy, habang siya ay hindi masaya. Kahit mas marami siyang paninda, may kung anong hindi maabot. Isang pakiramdam na hindi niya mahanap. Hapon na. Unti-unting humupa ang init. Ngunit hindi ang init ng kanyang isip. Nakaupo si Manang, tahimik. Ngunit ang kanyang mata, patuloy na naglalakbay sa kabilang tindahan, sa ibang tao, sa ibang buhay. Hindi niya napapansin na ang sarili niyang tindahan ay unti-unting nagiging tahimik. Hindi dahil walang bumibili, kundi dahil walang saya. Marahang lumalim ang hapon at kasabay nito ang kanyang pag-iisip. Bakit parang mas masaya sila? Isang simpleng tanong, ngunit mabigat. At sa likod ng tanong na iyon, may isang katotohanang hindi niya nakikita. May mga bagay na hindi kulang, ngunit pakiramdam niya kulang. Dahil sa kung saan siya nakatingin, sa pagdilim ng langit. Unti-unting nagsara ang mga tindahan, ngunit ang isip ni Manang nanatiling bukas, puno ng tanong, puno ng paghahambing. At sa tahimik na gabi, isang bagay ang malinaw. May kung anong kulang, kahit hindi niya alam kung ano. Tahimik ang hapon. Ang hangin ay banayad. At ang araw ay unti-unting lumalambot ang liwanag. Ngunit sa loob ng tindahan, may isang isip na hindi mapakali. Si Manang, nasa kanyang harapan ang mga paninda. Maayos, sapat, at hindi naman kulang. Ngunit ang kanyang mata, hindi nananatili. Palipat-lipat, palaging naghahanap. Nang hindi niya alam, may dumaan na tricycle. May sakay na mamimili. Saglit itong huminto, ngunit hindi sa kanya. Sa kabilang tindahan, dahan-dahang napakapit si Manang sa gilid ng mesa. May narinig siyang halakhak. May usapan. May saya. At sa bawat tunog, may kung anong kumikirot sa kanya. Hindi niya alam kung bakit, ngunit nararamdaman niya parang may hinahanap na hindi niya maabot. May bumibili sa kabilang tindahan, at sa bawat barya na tumutunog, may kirot sa dibdib ni Manang. Parang bawat kita ng iba ay kabawasan sa kanya. Kahit hindi naman, ang dami na naman nilang benta, bulong niya. Unti-unti niyang tinitingnan ang sarili niyang paninda. Pareho lang naman. Minsan mas marami pa. Ngunit bakit? Bakit tila hindi pareho ang pakiramdam?
May isang lalaki ang lumapit. "Manang, pabili ng kape," sabi nito. Inaabot niya ang kape. Tahimik. Ngunit habang inaabot, nakatagilid pa rin ang kanyang tingin. Sa kabila, hindi niya napapansin. Ang kaharap niyang tao ay naghihintay ng isang simpleng ngiti. Ngunit ang kanyang isip ay wala roon. Nasa ibang tindahan, nasa ibang buhay. Pagkaalis ng lalaki, napabuntong hininga si Manang. Hindi sa pagod, kundi sa pakiramdam na parang may kulang, na parang may mas maganda, na parang may mas tama sa ibang lugar. Unti-unting dumilim ang paligid at sa pagdilim ng langit, mas lumilinaw ang kanyang paghahambing. Sa isip niya, mas maayos ang tindahan ng iba. Mas maganda ang buhay nila. Mas kontento sila. Ngunit hindi niya nakikita ang kabuuan, ang mga simpleng sandali, ang mga tahimik na oras, ang mga panahong walang bumibili. Nakikita niya lamang ang bahagi na kumikinang at doon siya tumitingin. May isang sandali na napansin niya ang isang tindahan. Hindi ito kasing ingay, hindi rin matao. Ngunit kakaiba, may isang katahimikan na hindi niya maipaliwanag. May isang tao roon. Tahimik lang, nakangiti. Hindi malakas, hindi pilit, kundi payapa. Napakunot ang noo ni Manang. Bakit parang ayos lang siya? Walang ingay, walang yabang, walang pagmamadali. Ngunit tila buo. Habang siya, marami ang paninda. May bumibili. Ngunit hindi buo, hindi mapakali. May kung anong gumalaw sa kanyang isip. Isang tanong, isang pakiramdam na matagal na niyang iniiwasan. Bakit ako hindi masaya? Tahimik ang paligid. Ngunit sa loob niya, may unti-unting ingay. Isang ingay na gawa ng paghahambing. At habang patuloy siyang tumitingin sa iba, mas lalo niyang nakakalimutan ang sarili niyang buhay, ang sarili niyang tindahan, ang sarili niyang sapat. Marahang humihip ang hangin. At sa sandaling iyon, hindi pa niya alam na ang sagot ay hindi nasa ibang tindahan, kundi nasa kung saan siya tumitingin at sa kung paano niya pinipiling makita. Ngunit sa ngayon, ang kanyang mata patuloy na naghahanap at hindi pa handang tumigil. May isang tindahan, hindi kalakihan, hindi rin kapansin-pansin. Nasa gilid lamang ito, bahagyang natatakpan ng lumang puno at madalas nalalagpasan. Ngunit kung titigil ka, kung sandali kang mananatili, may mapapansin ka. Isang katahimikan na hindi mabigat, kundi magaan. At sa loob nito, may isang taong nakaupo. Si Aling Flor. Hindi siya abala, hindi rin nagmamadali. Nasa harap niya ang kanyang tindahan. Maayos, simple, at sapat. May ilang bote ng candy, may ilang pakete ng noodles, may kaunting delata. Hindi puno, ngunit hindi rin kulang. Paminsan-minsan, may dumarating na mamimili. Isang bata, isang matanda, isang nagdaraan lamang. At sa bawat isa, may iisang bagay na pareho.
Isang banayad ng ngiti. Hindi malaki, hindi pilit, kundi totoo. Magandang hapon, marahang bati ni Aling Flor. At sa simpleng pagbating iyon, parang may nagbabago sa hangin. Parang bumabagal ang oras. Parang gumagaan ang pakiramdam. May isang batang lalaki ang bumili ng candy. Inabot niya ang barya at ngumiti. "Salamat po," sabi ng bata. Ngunit bago pa ito umalis, may isang munting sandali. "Mag-ingat ka ha," sabi ni Aling Flor. Isang simpleng paalala. Ngunit may init. At sa pag-alis ng bata, may dalang hindi lang candy, kundi isang pakiramdam na siya ay napansin. Sa kabilang dako, tahimik na nakatingin si Manang. Hindi siya gumagalaw, ngunit ang kanyang isip, abalang-abala. Bakit parang bumabalik sila doon? Hindi niya maunawaan. Walang espesyal sa tindahan. Walang kakaibang paninda. Ngunit may kung ano, isang bagay na hindi nasusukat. Habang siya, mas marami ang paninda, mas kumpleto, ngunit may kulang. Sa loob ng tindahan ni Aling Flor, may isang ritmo. Dahan-dahan. Hindi nagmamadali. Kapag walang bumibili, hindi siya nababahala. Nakaupo lamang siya. Pinapanood ang paggalaw ng hangin, ang paglipad ng mga dahon. At sa bawat sandaling iyon, may kapayapaan. Hindi niya iniisip kung ilan ang benta. Hindi niya binibilang ang kulang, kundi ang sapat. Habang si Manang patuloy na nagbibilang, ngunit hindi ang meron, kundi ang wala. May isang matandang babae ang dumaan, napahinto sa tindahan ni Aling Flor. "Hindi ako bibili," sabi nito. "Gusto ko lang umupo saglit." Ngumiti si Aling Flor. "Walang problema," sagot niya. At sa simpleng pahintulot na iyon, may isang tahimik na sandali. Dalawang taong nakaupo. Walang binibili. Walang sinasabi. Ngunit may kapayapaan. Sa kabilang tindahan, nakatingin si Manang at hindi niya maintindihan. Bakit tila mas may halaga ang isang tindahang hindi naman abala? Bakit tila mas buo ang isang buhay na hindi naman puno? Unti-unting sumikip ang kanyang dibdib, hindi dahil sa kakulangan, kundi dahil sa paghahambing. Sa bawat tingin niya, mas lalo niyang nakikita ang hindi niya meron, ngunit hindi niya nakikita ang hindi rin meron ng iba. Ang tahimik na tindahan ay nananatiling tahimik, hindi dahil walang bumibili, kundi dahil walang inggit, walang pagmamadali, walang paghahabol. May isang simpleng pagtanggap na kung ano ang meron ay sapat. At sa sandaling iyon, may isang bagay na hindi maipaliwanag na dumaan sa isip ni Manang. Isang tanong, isang kakaibang pakiramdam. Paano kung hindi naman talaga kulang ang buhay ko? Ngunit agad din itong nawala. Parang hangin na dumaan lamang dahil mas malakas pa rin ang ugali niyang tumingin sa iba. At habang siya ay patuloy na nakamasid, ang tindahan sa kabila ay patuloy na tahimik. Ngunit buo, tumilim ang langit,
Unti-unting nagkulay kahel ang paligid at ang hangin ay tila mas mabigat kaysa dati. Sa loob ng tindahan, nakaupo si Manang. Tahimik, ngunit hindi payapa. May kung anong bumabalot sa kanya. Hindi ito nakikita, ngunit nararamdaman isang bigat na hindi galing sa katawan, kundi sa isip. May dumaan na mamimili, tumingin, ngunit hindi huminto, naglakad, at pumunta sa kabilang tindahan. Unti-unting sumikip ang dibdib ni Manang. Ito na naman, pulong niya. Hindi na ito bago. Ngunit bawat beses, parang mas mabigat. May isa pang dumaan. At isa pa. At sa bawat pagdaan, may naiiwang bakas. Hindi sa daan, kundi sa kanya. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Hindi siya pagod. Ngunit pakiramdam niya, pagod na pagod siya. Hindi sa pagtatrabaho, kundi sa pag-iisip. Sa paghahambing, sa pagtingin sa iba, sa paghahanap ng kulang, kahit hindi naman kulang. May isang bata ang pumasok. Manang, pabili po, ngunit bago pa nito matapos, wala na. Biglang sabi ni Manang. Napatingin ang bata, nagulat, at dahan-dahang umalis. Hindi niya napansin na meron naman talaga siyang paninda. Ngunit sa isip niya, may kulang. At dahil doon, parang nawawala ang lahat. Tahimik na muli ang tindahan, ngunit hindi ang kanyang isip. Puno ito ng ingay, mga tanong, mga reklamo, mga paghahambing. At habang tumatagal, mas lalo siyang nawawalan. Hindi ng pera, kundi ng saya. May isang sandali na napatingin siya sa kanyang mga paninda. Maayos, sapat, ngunit tila walang halaga. Hindi dahil wala, kundi dahil hindi niya pinapansin. Sa kabilang tindahan, may marahang tawanan, may usapan, may kapayapaan, at sa bawat tunog, parang may paalala ng isang bagay na wala sa kanya. Bakit sila? Parang hindi pagod, tanong niya sa sarili. At sa unang pagkakataon, napaisip siya, hindi tungkol sa iba, kundi tungkol sa sarili. Ngunit sandali lamang, dahil agad din itong natabunan ng mas malakas na boses. Ang boses ng inggit, ang boses ng paghahambing, na paulit-ulit, na hindi tumitigil, na hindi nagpapahinga. Lumalim ang gabi, unti-unting nawalan ng ilaw ang paligid. Ngunit sa loob niya, may ilaw pa rin. Ngunit hindi ito nagbibigay liwanag, kundi init. Isang init na nakakapagod, nakakapaso, nakakapigil. Napabuntong hininga si Manang. Mahaba, mabigat, at sa sandaling iyon, may isang katotohanan na unti-unting lumilinaw. Hindi siya pagod sa tindahan. Pagod siya sa pagtingin sa iba. Sa bawat araw na lumilipas, may dinadala siyang bigat na siya mismo ang gumawa. Sa bawat paghahambing, sa bawat inggit, sa bawat sandaling hindi niya pinahalagahan ang sarili niyang meron. At habang patuloy niyang dinadala iyon, mas lalo siyang nahihirapan, mas lalo siyang napapagod.
Hindi dahil sa buhay, kundi sa kung paano niya ito tinitingnan. Sa tahimik na gabi, sa ilalim ng madilim na langit, nakaupo si Manang at sa unang pagkakataon, hindi siya nakatingin sa ibang tindahan, kundi sa kawalan ng kanyang kapayapaan. Ngunit hindi pa rin niya alam kung paano ito hahanapin dahil ang kanyang mata ay sanay na laging tumingin sa iba at ang bigat na kanyang dala ay nananatili tahimik. Ngunit totoo, isang tahimik na gabi, ang hangin ay malamig at ang paligid ay halos walang ingay. Sa loob ng kanyang maliit na tindahan, nakaupo si Manang. Hindi siya abala. Hindi rin siya nagbibilang. Tahimik lamang. At sa unang pagkakataon, parang may puwang sa pagitan ng kanyang mga iniisip. Hindi pa ito ganap na katahimikan, ngunit hindi na rin kasing ingay ng dati. Sa di kalayuan, may isang ilaw na marahang kumikislap. Ang tindahan ni Aling Flor, bukas pa, ngunit hindi abala. May isang simpleng mesa, may 2 upuan, at may isang plato. Si Aling Flor, tahimik na kumakain. Hindi marangya, hindi rin espesyal. Isang simpleng hapunan. Ngunit may kakaiba. Walang pagmamadali. Walang reklamo. Walang paghahambing. Tahimik. Ngunit buo. Napatingin si Manang. Hindi tulad ng dati. Na puno ng inggit, kundi puno ng tanong. Bakit parang sapat iyon? Bakit parang may saya sa isang bagay na ganun kasimple? Marahang humihip ang hangin at sa sandaling iyon, may isang alaala na unti-unting bumalik. Isang mas lumang gabi, isang mas simpleng panahon, nung siya rin ay ganito lamang. Nakaupo, kumakain, at hindi iniisip ang iba. Napapikit si Manang. At sa likod ng kanyang mga mata, may mga imahe. Mga panahong hindi pa siya nagmamadaling magkumpara. Mga panahong sapat na ang kung anong meron. Unti-unting bumigat ang kanyang dibdib. Ngunit hindi tulad ng dati. Hindi ito bigat ng inggit, kundi bigat ng pag-alala. At marahang, may isang bagay na gumalaw sa loob niya. Isang tanong, hindi tungkol sa iba, kundi tungkol sa sarili. Kailan ba ako nagsimulang tumingin sa iba? Tahimik ang gabi at walang sumagot. Ngunit sa kawalan ng sagot, may unti-unting linaw. Hindi pala kulang ang buhay niya. Sobra lang ang paghahambing. Napadilat si Manang at sa unang pagkakataon, hindi siya agad tumingin sa kabilang tindahan, kundi sa sarili niyang paligid, sa kanyang mga paninda, sa kanyang upuan, sa kanyang maliit na espasyo. Hindi ito bago, ngunit parang ngayon lamang niya ito tunay na nakita. May isang simpleng bote ng candy na matagal na niyang hindi napapansin. May isang lumang kahon na puno pa pala. May isang bahagi ng kanyang tindahan na maayos, na sapat. At sa sandaling iyon, may isang munting pakiramdam na hindi niya matandaan kung kailan niya huling naramdaman. Kapayapaan, hindi malakas, hindi buo,
Ngunit nandyan, parang isang maliit na ilaw. Sa loob ng dilim, muling napatingin si Manang sa tindahan ni Aling Flor. Ngunit ngayon, hindi na may inggit, kundi may pag-unawa. Hindi niya kailangang maging katulad. Hindi niya kailangang habulin, kundi unawain na may ibang paraan ng pagtingin sa buhay. Isang paraan na hindi nakakapagod, na hindi mabigat, na hindi naghahanap ng kulang, kundi nakakakita ng sapat. Marahang napabuntong hininga si Manang. Ngunit sa pagkakataong ito, magaan, parang may binitawan, parang may nawala. Isang bagay na matagal niyang dala. Hindi pa ito ganap, hindi pa ito tapos. Ngunit nagsimula na isang maliit na pagbabago sa kung saan siya tumitingin at sa kung paano niya nakikita. Sa tahimik na gabing iyon, sa ilalim ng marahang hangin, may isang pusong unti-unting nagigising. Hindi sa ingay, kundi sa katahimikan. Sumikat muli ang araw. Dahan-dahan, banayad. At sa pagpasok ng liwanag, may isang bagay na nagbago. Hindi sa paligid, kundi sa loob ni Manang. Nasa kanyang upuan siya. Tulad ng dati, ngunit may kakaiba. Hindi siya agad tumingin sa kabilang tindahan, kundi sa harap niya, sa sarili niyang tindahan, sa kanyang mga paninda, sa kanyang espasyo. May isang katahimikan, ngunit hindi tulad ng dati. Hindi ito mabigat, kundi magaan. May dumaan na bata, may hawak na barya. Saglit itong tumigil at tumingin sa kanya. Ngumiti si Manang. Isang simpleng ngiti, ngunit totoo. Pabili po ng candy, sabi ng bata. At sa pagkakataong iyon, hindi siya nagmamadali. Hindi siya tumingin sa iba. Hindi siya nagkumpara. Inabot niya ang candy. Dahan-dahan. Salamat po, sabi ng bata. At sa simpleng palitan na iyon, may isang pakiramdam na dati niyang hindi napapansin. Saya, maliit, ngunit totoo. May dumaan na mamimili. At isa pa, hindi marami, ngunit sapat. At sa bawat isa, hindi na niya binibilang, hindi na niya kinukumpara, kundi tinatanggap. Unti-unti, nagbabago ang ritmo ng kanyang araw. Mas mabagal, ngunit mas magaan. May mga sandaling tahimik, ngunit hindi na siya nababahala. Nakaupo lamang siya at pinapanood ang paggalaw ng hangin, ang paglipad ng mga dahon. At sa bawat sandaling iyon, may kapayapaan. Minsan, napapatingin pa rin siya sa kabilang tindahan. Ngunit hindi na katulad ng dati. Wala nang kirot, wala nang inggit, kundi isang simpleng pagtingin. At minsan, isang tahimik na ngiti. May isang araw na napansin niya, may mamimili na pumunta sa kanya. Kahit may ibang tindahan, hindi dahil mas mura, hindi dahil mas marami, kundi dahil may isang pakiramdam na hindi nasusukat. Isang pakiramdam na natagpuan niya muli sa sarili niyang tindahan, sa sarili niyang paraan. Marahang lumalim ang araw at
At sa paglipas ng oras, mas lalong nagiging tahimik ang kanyang tindahan. Ngunit hindi dahil wala, kundi dahil payapa. Wala nang ingay ng paghahambing, wala nang bigat ng inggit. May isang simpleng presensya ng sapat, ng kontento, ng buo. Sa isang sulok, may bote ng candy. Sa isa pa, may kahon ng noodles. At sa gitna, si Manang, nakaupo, tahimik. Ngunit masaya, hindi perpekto, ngunit sapat. Marahang humihip ang hangin. At sa ilalim ng liwanag ng hapon, may isang tindahan na dati puno ng ingay. Ngunit ngayon, unti-unting naging tahimik. Hindi dahil nawala ang lahat, kundi dahil natutunan niyang hindi na kailangang tumingin sa iba para makita ang halaga ng kung anong meron. At sa wakas, hindi na siya nakatingin sa kabilang tindahan dahil natutunan niyang tumingin sa sarili niyang buhay, at doon nakita niya ang matagal na niyang hinahanap. Hindi dagdag, hindi higit, kundi sapat. At sa unti-unting paglalim ng gabi, natatapos ang kwento. Ngunit hindi ang katahimikan. Marahang humihip ang hangin at ang mundo ay patuloy na bumabagal. Sa bawat hininga, unti-unting lumalayo ang pagod at dahan-dahang lumalapit ang pahinga, tulad ni Manang na natutong tumingin sa kung anong meron. Hayaan mo rin ang iyong sarili na bitawan ang mga bagay na mabigat. Hindi mo kailangang habulin ang lahat. Hindi mo kailangang ikumpara ang sarili mo. Sa gabing ito, sapat ka. At sa katahimikan, may kapayapaan. Ipikit mo ang iyong mga mata at hayaan mong dalhin ka ng antok sa isang lugar na payapa, hanggang sa hindi mo na namamalayan na ikaw ay nakatulog na, mahimbing, tahimik, at panatag. Magandang gabi.